Live mula sa Cebu City, si Bombo Ronald Taktay. Yes, mga kabombo, halos dinudumina ng mga taga Mindanao o mga Region 12 ang nagpapatuloy na boxing competition sa palarong pambansa. 5 sa mga boksingero mula Soc Sargent Region o Region 12 ay pasok na sa quarterfinals at nangangahulugan lamang ito na isang panalo na lamang ay sigurado na sila sa bronze medal. Tinalo ni Felix Esparago ang pambato ng Region 6. Ganun din ang ipinamalas ng boksingerong si Richmond Hapitan Jr. ng bugbugin niyang taga-National Capital Region. Habang si John Elmer Napoles naman ay tinalo ang boksingero naman na mula Davao Region. Sina Esparago, Hapitan at si Napoles ay kapwa light flyweight boxers. Ang minimum weight boxer naman na si Von Harold Almalante ay pinataob ang boksingero mula Cordillera Administrative Region o sabay bahagi ng CAR. Si Jarel Mark Ancajas na lumalaban para sa pinweight ay ginawang punching bag ang boksingero naman ng Mimaropa Athletes. Isa pa sa mga Mindanaoan boxer ang nakapasok sa quarterfinals ay yung mga taga Caraga Region. Sinabi ni John Cedric Una na ang kanyang panalo ay dahil sa paggabay sa kanya ng Panginoon para matupad ang kanyang mga pangarap. Sobrang saya naman ng isa pang boksingero pero hindi ito galing Mindanao kundi galing sa Northern Luzon mula Candon City, Ilocos Sur, itong si Jeric Lumato. Siya ay ang kanyang kinalaban ay taga Barm na kung saan siya ay lumalaban para sa Junior Boys 44 to 46 kg division. Aniya, napakahirap man ang kanyang pinagdaanan pero tuloy pa rin ang paglaban para masungkit ang kanyang minimithing gintong medalya. Si Jeric Lupato, ang boksingero mula Ilocos Sur. Jeric, congratulations. Ano masasabi mo at pasok ka na sa quarterfinals? Sobrang saya po dahil nakapasok ako sa quarterfinals. Yun lang po. Sino yung kanino mo iaalay yung laban bukas? Para sa pamilya ko po at sa buong Region 1. Oo. So, ano mensahe mo sa mga taga-Region 1? Gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Ibubuhos ko lahat ng kakayaan ko para lang manalo sa laban. Pasok na rin mga kabombo ang isa pang Ilocanong boksingero na si Rick Hilner Taaka matapos talunin ang pambato mula Region 9. Samantala, si Carlos Miguel Nacario, ang runner mula Calabarzon ay naka-2 gintong medalya na sa nagpapatuloy ng palarong pambansa. Una siyang nanalo sa 800 meters secondary boys at pangalawa yung kanyang 200 meters. Meron pa siyang laban sa 100 meters at meron pa siyang 1x400 meter relay. Aniya, nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo, ensayo at lahat ng kanyang tinuturo ng kanyang coach. Si Carlos Miguel Nacario, ang double gold medalist sa nagpapatuloy ng palarong pambansa. Okay naman po. Medyo sumakit lang po yung hamstring ko before the start. Pero hindi lang po siya tumaas or na-injury talaga. Sobrang saya po kasi yung mga trainings and mga lessons na binigay sa akin is nagbubunga and yung mga hard works ko po. 100, 4x1 and 4x4 po. Not gold naman po but podium finish. Okay na po yun sa akin. Pasalamat lang po ako sa Calabarzon and sa Calaca Senior High School, sa Batangas Province po sa mga support nila, sa mga athlete and sa mga pagkain po nila. Salamat. Gold medal din mga kabombo itong si JM Anden mula Region 2 para naman sa 200 meters elementary boys. Sa kanyang pananalig at pagtitiwala sa buong may kapal, ang kanyang naging sandalan para makuha ang kanyang gintong medalya. Si JM Anden mula Region 2. Masaya po dahil nakuha po yung pangarap kong gintong medalya at maraming salamat din po sa mga nagtuturo sa akin. Maraming salamat din po sa pagsusuporta sa akin, lalo-lalo na po sa pamilya ko at sa coach ko. Mahirap po, disiplina lang po ang kinailangan doon para makakamit ko po ito. Disiplina lang po at pagtitiwala sa sarili at sa Panginoon Jesucristo. Samantala, Bombo Dennis, katatapos labang itong napakalakas na pagbuhos ng ulan dito sa Cebu City Sports Center kung saan ginaganap ngayon ang athletics. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin yung ginagawang pagtakbo. Most especially kanina yung 800 meters hurdles, yung throwing events at maraming iba pang nakaantabay na lalaro rin ngayong araw, Bombo Dennis. Okay. Ang concern natin, dahil sinasabi mo nga, Bombo Ronald, malakas yung ulan kanina at medyo ngayon lamang medyo humina. Hindi ba apektado? Yung throwing events, medyo
well, concern natin yan. Dahil kung halimbawa, yung shot put, lulubog ito dun sa field. So, paano diskarte dyan, Bombo Ronald? Reset ba to? O may option sila na place na pagdarausan, Bombo Ronald? Bombo Dennis, mga kabombo, the show must go on. Sa mga sandaling ito, nagpapatuloy naman yung long jump, elementary girls, at katatapos lamang, Bombo Dennis, yung heat para naman sa 400 meters hurdles sa ating mga elementary at secondary boys. So, tuloy, Bombo Dennis, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, hindi tinigil ng palaro dito sa Cebu yung nagpapatuloy na athletic event, Bombo Dennis. Okay, so baka ito kasi laging nagmemensahe yung mga magulang ng mga atleta. So kumusta naman yung mga atleta, lalo na yung hindi pa oras ng kanilang paglalaro? May mga angkop na silungan naman sila, Bombo Ronald, para sa kanilang kalagayan. Dahil kung ganito na magkakasunod na araw, medyo maulan pa rin pala dyan sa Cebu City. Yes, Bombo Dennis. Meron naman lahat ng mga playing venues, may mga designated players sa ating mga atleta. Meron silang sisilungan kung halimbawa bubuhos yung malakas na ulan. Actually, siguro yung mga problema lang siguro, Bombo Dennis, yung mga nilalaro sa labas, kagaya ng baseball, pero yung the rest, tennis, meron na lang silang indoors. At yun na lang siguro, Bombo Dennis. Pero so far, wala pa naman yung mga naantala kasi tumigil na yung ulan. We will just wait for ano yung magiging announcement naman, Bombo Dennis, sa may part ng baseball. Kasi kagabi o kanyang madaling araw, mga bandang alas 2, malakas din ang buhos ng ulan, Bombo Dennis. Sige. With maraming salamat, Bombo Ronald, at mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa Cebu City, para sa Palarong Pambansa 2024 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo Ronald para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!